Okay, bagong guide para sa magparehistro sa e-travel. Ganito lang inyong ihanda: passport ticket, email address, mobile number, abroad or Pilipinas, siyempre yung address in the Philippines. Pasok lang kayo sa etravel.gov.ph, then click here to sign in lang kayo. Kita niyo yung kulay green, click here to sign in. Siyempre, create an account tayo. Pagka-create an account natin, kailangan natin ang ating email address na mare-receive natin ang ating OTP. So ilagay lang natin ang ating email address, then antayin natin ang ating OTP. Yung OTP natin or yung one-time password, darating yan sa inyong email address, ilagay po natin dito. Tapos pagkalagay natin, i-continue na lang po natin. Then mag-create kayo ng inyong password. Siyempre yung password natin, 12 characters siya. Merong number at saka merong character. So, pwede niyong lagyan ng big letters at saka small letters combination na may numbers at saka any characters para ma-approve po dito sa password. So, dalawang beses po nyo gagawin yan sa taas at saka sa baba. Tapos, create na lang po tayo. Then, okay na tayo sa ating onboard personal information na tayo. Dito, personal information lang. Maglagay lang tayo ng picture dito sa pinakaunahan. Pwede kayo mag-selfie o di naman kaya ilagay nyo ang inyong picture na nakasave na sa inyong mga mobile. Tapos, fill upan nyo lang po itong information base sa inyong pasaporte. So, andyan yung pangalan, apelyido, birthday. Siyempre, ang kailangan din dito is yung inyong number sa abroad or number nyo sa Pilipinas. Kailangan din dito yung passport number. So lahat po ng details na andito ay personal information nyo po yan. So make sure lang na hindi kayo magkakamali, lalo na sa inyong pangalan, apelyido at saka sa inyong middle name. Siyempre, yung number naman na sinasabi ko, pwede po yan sa Pilipinas at pwede rin po sa abroad. Makita niyo naman dyan, select nyo na lang po at saka yung inyong occupation. Okay, yung occupation nyo, pwede nyo po siyang i-select. Tapos makita nyo na kaagad base sa occupation na meron kayo sa abroad. Tapos pag once tapos na yung inyong personal information, mag-next na lang po tayo diretso para naman sa ating address sa Pilipinas. Okay, mahalaga lang dyan yung birth date pala dito, kailangang month, day at saka year. Yan po yung format, so huwag niyo pong kalimutan yan. Siyempre yung occupation natin, select down lang po tayo, piliin natin kung ano yung ating occupation. Tapos onboarding permanent country of residence na tayo. Siyempre, ang address niyo po sa Pilipinas na selectable lang din po dito sa part na to. So piliin niyo lang, tapos yung pinakababa, yung street, lagyan niyo lang po siya ng NA. Ibig sabihin, not available. So, pwede nyo po yung lagyan dyan ng NA kasi kailangan po yung lagyan. Then, submit na po tayo. Then, double check your information. Then, submit na po tayo para makagawa na tayo ng ating e-travel. Submit. Then, here we go. 72 hours prior to our departure or arrival, pwede na tayong magparehistro dito sa e-travel. So pag once meron kayo, pauwi kayo ng Pilipinas, kailangan lang natin ilagay is yung for me, tapos air. Siyempre, arrival ang ating gagawin kung tayo ay pauwi. Pabalik, kailangan din natin yan. So departure naman ang ating gagawin pag kayo ay pabalik na. So pag once na prepare na ang lahat or handa na yung inyong ticket, create na lang po natin ito. Tapos lagay natin yung continue. Okay, so for me, air, tapos arrival, entering to the Philippines. Then create, continue na lang po tayo para dito sa ating e-travel. Continue tayo, then didiretso po tayo dyan sa ating next step kung saan fill upan natin yung ating flight information. Okay, new travel declaration na tayo. Travel details na po yan. Siyempre, ilagay natin dyan purpose of travel, OFW, aircraft passenger, flight information, makikita niyo po yan sa inyong mga ticket. So, ang inyong mga ticket, pag kayo ay may connecting flight, ilagay niyo po na airline number is yung sa inyong connecting flight, hindi po yung galing kung saan kayo nanggaling. Kung kayo ay wala namang connecting flight, siyempre kung ano yung airline numbers sa inyong ticket papunta sa Pilipinas, yan po yung ilagay nyo. Pero pag kayo ay may connecting
flight, kailangan nyo pong ilagay yung connecting airline number sa inyong connecting flight. Siyempre, country of origin kung saan kayo nanggagaling. Okay, tapos siyempre yung arrival nyo sa Pilipinas, nasa ticket naman po yan, makikita naman po yan. Airport of origin, ilagay nyo po. Depende kung saang airport kayo nanggagaling. Kuwait International Airport, dito si Kabayan na ating ginagawan. Okay, tapos lagay po natin yung date of departure, nasa inyong mga ticket po yan. I-click nyo lang yung parang calendar sa gilid, tapos i-click nyo yung date ng inyong travel. Mag-automatic na po yung inyong destination. Double check na lang po kung sa ticket nyo is the same pa. Siyempre, yung arrival nyo, kailangan nyo rin pong ilagay kung kailan kayo darating sa Pilipinas. Okay, kagaya ng sinasabi ko po, kung kayo ay may connecting flight, i-click nyo po yan with transit connecting flight. Nakita nyo po sa baba. Okay, yan. Check natin ulit sa taas. Tapos meron dito sa baba yung with transit connecting flight. So, i-click nyo po yan. Kung kayo ay may connecting, ilagay nyo lang po kung saang country kayo magta-transit. Okay, so sa UAE si Kabayan magta-transit. So, ilagay natin dito sa Abu Dhabi or Dubai. Hanapin nyo lang po dyan. May selection naman dyan. Hanapin nyo po yung country ng inyong connecting. Tapos, ilagay nyo po dito kasi hindi po kayo pwedeng makapag-next dyan. So, meron nga siyang connecting sa United Arab Emirates. So, ilagay po natin dyan, United Arab Emirates. Airport of Transit, siyempre ilagay natin dito kung ano yung airport na nakalagay sa ating ticket. Manually isusulat po natin yan. Tapos sa baba naman yung date of transit, ilagay natin kung anong date ka magkukonecting doon sa country na yan. Ilagay nyo lang yung parang calendars na nasa gilid. I-click nyo lang yung automatic. May kita nyo na po kaagad yung date. So select nyo lang po yung date. Okay, so ayan, select nyo yung date. Tapos, double check nyo. Yan, wala na kayong gagawin dyan sa baba. Mag-next na lang po kayo pag okay na lahat na andito. Pag once na may mag-red, pag nag-next kayo, ibig sabihin meron po kayong hindi nalagyan. So, balikan nyo po yan at lagyan nyo po. Usually, yan po yung mga madalas na problema ng ating mga kababayan. Okay, so pag okay na yan, next na lang po. Siyempre, dito ang gagawin nyo, health declaration lang to. So, ang gagawin nyo lang dito is no, no, tapos next na lang po kayo. Continuous. Yung baggage declaration naman natin, kagaya sa nasabi ko po, pag tayo ay isang OFW, usually, lahat naman po dinadala natin is pang personal. So, no need na po na mag-declare. Okay? Basta alam nyo na po, naman po kung ano yung i-hand carry at saka ano yung i-check-in. So, ilagay lang po natin doon, no, tapos diretso na lang po tayo dito sa check-in, number of baggage check-in, 2, tapos hand carry, 1. Depende po yan sa inyo. Tapos, kung first time ka mag-travel to Philippines, click nyo lang yes. Kung hindi naman, lagay nyo lang no. Then, signature na lang po tayo. Initial lang yan. Tapos, pwede nyo i-submit na para meron na kayong QR code para sa inyong travel. Family members, ilagay nyo lang dito next, tapos yes. Tapos double check nyo po yung inyong travel declaration, information, passport, etc. And then submit. And then congratulations, you have your e-travel QR code na. No need na po yung i-print, nasa email naman yan. Pag once na ipakita nyo po ang inyong passport, may kita nyo po yan dyan sa taas na present your passport lang through the immigration, may kita na po nila na kayo ay nag-create na ng e-travel. So kung kayo ay pabalik na rin, 72 hours prior to your departure, gawa na rin kayo. The same, dito login lang kayo, then gawa na po kayo. Departure naman ang inyong gagawin. So kindly share this video mga idol. Thank you so much sa inyo lahat. Bye-bye po and God bless.